Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:24. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Buwas, adlaw sang Lunes, Abril 13, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Agkakasang excise tax sa LPG kag kerosene ginanunsyo ni PBBM pagdulas ang kasubong nga buwis sa diesel kag gasolina talakayon buwas nga adlaw. Big time rollback sa presyo sang petrolyo lauman buwas nga adlaw. Iloilo City Government magatanyag sang libre sakay para sa mga empleyado. Sobra 169 milyones pesos nga cash relief assistance ginrelease ang DSWD-NIR sa masobra 33,000 nga tricycle driver. Gimaras ginkilala nga best dress booth sa DTI National Food Fair sa Metro Manila. Kag malnutrisyon sa Antique nagdubo sandig sa datos sa Provincial Nutrition Council. Las 4:26. Kagkaroon sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinanunsyo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakasang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG kag kerosene. Subumar ang taripa sa mga gina-import nga pagkaon, pagparubo sa toll fee sa fishport ang ginapakakasman. Samtang ang kasubong nga buwis sa diesel kag gasolina ang pagatalakayon buwas nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lauman ang big time rollback sa presyo sa produktong petrolyo buwas nga adlaw Abril 14. Sulod kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. epektibo sa Martes ipatuman ng rollback sa presyo sa gatong. Magapatuman sa kinabanta 20 pesos punto 89 centavos nga rollback sa diesel, 4 pesos punto 43 centimos sa gasolina, kag 8 pesos kag 50 centimos sa kerosene. Suno sa Presidente, padayon ang pag-obra sa matikang sa gobyerno agud mangin maayo ang kahimtangan sang pamilyang Pilipino kag agud mahagan-hagan ang epekto sang tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, Iloilo City Government magatanyag sang libreng sakay sa mga empleyado. Ang detalye sang balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Magatanyag sang libre sakay ang Iloilo City Government para sa mga empleyado. Ini ang ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa flag raising ceremony sang Lunes. Suno sa alkalde ginapadayon ng survey agud matumod kun diin ang nagakaigo nga pick-up points para sa mga empleyado. Paagi sini mahibaluan kun diin gyud ang may pinakamadamo nga empleyado agud madugangan ang deployment sa mga bus kag malikawan ang dugay nga paghulat sa dalan. Samtang ginapatuman ang libre sakay, ginpabutyag man sang alkalde nga nagsugod na ang iban pa nga mga programa sang syudad agud
agod mabuligan ng mga pumuluyo sa tunga sang energy emergency. Lakip na diri ang fuel subsidy para sa mga tricycle kag jeepney drivers nga ginunsar sang nagligad nga mga semana. Ginpayag man niya nga nagpatigayon man sang pilot testing ang community kitchen sa duha ka barangay. Kag ginapangitaan pa sang paagi nga mapadayon ini tubtub sa katapusan sang tuig. Ginpasiguro ni Treñas nga handa ang Iloilo City Government sa paghatag sa nagakaigo nga serbisyo kag bulig sa mga Ilonggo sa tunga sang energy emergency. Nagpasalamat man siya sa mga empleyado sang gobyerno lokal mangod sa ilang nga padayon nga pagbinuligay agud mas mapabaskog pa ang serbisyo para sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nakarelease na sa masobra sa 169 milyones pesos nga cash relief assistance ang Department of Social Welfare and Development ng DSWD Negros Island Region o NIR sa mga tricycle drivers sa nasambit nga rehiyon. Sa datos ang DSWD NIR sa masobra 34,000 nga target beneficiaries sang CRA, nakabato na masobra 33,000 sa ila kung sa di naglabot sa 169.85 milyones pesos ang na-release ang regional office. Kada beneficiaryo nagbaton sang tig 5,000 pesos bilang bulig sa nagataas nga presyo sa produktong petrolyo. Ang mga beneficiaryo gikan sa 19 ka syudad sa nasambit nga rehiyon. Sa karon nagapanghanda na ang DSWD NIR sa Phase 2 sang payout kung sa diin hiwato naman ang pagparagtag sa mga kabanwahanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pagid nga balita, LEEO padayon nga ipatuman ang clearing operations sagud ipatuman ang ordinansa. Opisina liwat nga makipagsapol sa mga bulantero. Nagabalik si Emero Santiagudo para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ipatuman sang Local Economic and Enterprise Office kon LEO ang clearing operation sa palibot sang merkado publiko sa piyak sa nagluntad nga komosyon sa tunga sa mga otoridad kag sang mga bolantero. Suno kay Maricel Mabakyao, head sang LEO, ginapatuman lang nila ang ordinansa nga hugot nga nagabawal sa mga bolantero nga magbaligya sa sulod sang 100-meter radius salin sa Iloilo Terminal Market. Ginpaathag niya nga ginapatuman man nila ang maximum tolerance sa tiun nga magpatigayon sang clearing operations. Kag ang mga bolantero mismo ang nagawild o kung nagapanghaboy sang ilang nga mga produkto kung hindi sila magpati sa ilang nga panugyan nga hawanan ang sidewalk sang ilang nga produkto. Suno sa opisyal, kung madala lang man sa istorya, wala nila gina-confiscate ang mga produkto sa mga bolantero. Dugang niya ginahatagan man sang tion ang mga bolantero nga i-claim ang ilang nga na-confiscate ng mga produkto. Apang kung wala, kinadiretso ini sa balay dalayunan. Dugang niya nga plano nila nga makipagsapo sa mga bolantero agod liwat nga ipaintindi sa ila ang pagpatuman sang market days kung sa diin may schedule sa kada merkado publiko kung sa diin makabaligya sang ilang nga mga produkto ang mga bolantero. Sabado sang gabi sa naglundad ang komosyon sa tunga sa mga bolantero sa Fuentes Street malapit sa Iloilo Terminal Market kung sa diin ginhiwat ang clearing operations ng LEO. Asisyu kaupod ang kapulisan. Ordinansa, no, pag confiscate natin, pwede nila na gawaron ara sa ordinance in a certain amount, in a rate, may rate na siya. Pero, in consider man natin subong ang sitwasyon, wala natin na sila ginapagawan. So, during the confiscation, na 1 month na, wala sila gabayad. Nag-meeting kami with the Market Vendors Association, market vendors, nag-market in charge. So before ini na i-implement natin, na-consult natin sa mga vendors ng kada markets. And because hindi gani pwede nga adlaw-adlaw kayo makumpit na sila. Dapat balansihon natin. So maka-income si volunteers, maka-income na sa sulod. Ang kabahin sa pagpahayag ni Maricel Mabakyao, pinuno sang LEO. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkilala ang probinsya sang Guimaras bilang best dressed booth sa karong nga tuig nga DTI National Trade Fair. Ang pagkilala ginahatag sa booth nga pinaka-visually appealing kag pinaka-organisado para sa mga bisita, pinaagi sa creative presentation kag makagalanyat nga display.
magluwas sa Best Dress Booth mangin madinalag unggid ang probinsya sa aktibidad bangod sold out o kung naubos gid bakal ang bantog nga paho sini. Ang kadalagan sa Gimaras ginpanginbulahan sa Department of Trade and Industry Western Visayas nga nagapakita sang pagpangibabaw sa mga micro, small and medium enterprises sang rehiyon sa East. Ginpasalamatan man sa ahensya ang tanan nga nagbisita kag nagparabot sang suporta sa trade fair nga ginhiwat sa Metro Manila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malnutrisyon sa Antique nagdubo sandig sa datos sa Provincial Nutrition Council. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagnubo ang malnutrisyon sa probinsya sang Antique sa makaligad nga 5 ka tuig sandig sa datos nga ginpagwa sa Provincial Nutrition Council kadungan sang ginhiwat nga first quarter meeting sang konseho. Suno sa PNC sang 2021, hiyara sa 12.9% ang kabataan edad 0 to 59 kabulan ang makabig stunted, samtang 2.48% naman ang makabig wasted, kag 5.94% ang underweight sa probinsya sang Antique. Sang tuig 2025, ang mga numero nagnubo sa 9.55% sa stunted, 1.27% sa wasted, kag 5.51% naman sa underweight. Sa pihak sang pagnubo sa numero, hugot sa gihapon ang pagmonitor sa nutrisyon sa mga kabataang Antiqueño sang PNC, ilabi pa nga may gamay nga pagtaas sa numero sang overweight o kon obese nga kabataan sa probinsya. Halin sa 2.20% sang 2021, nagsaka ini sa 2.59% sang 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ginpagawa nga update sang Iloilo Provincial Government ginpasalig sang Kapitolyo nga padayon nga ginabantayan ang heat index kag paghulag sa presyo sang gatong sa nagapadayon nga energy emergency sa pungsod. Ang mga datos sarang makita sa 4K for More Progress dashboard nga nagahatag sang real-time nga impormasyon sa maayo nga panghimanwa. Nabaroan nga sa nagligad nga si Mana gilunsar sa provincial government ang dashboard nga bagahatag giya kay Governor Arthur Defensor Jr. kag mga policy makers sa pagpasad sang mga nagakaigo nga tikang para hatagan solusyon ang mga problema nga nakapekto sa mga pumuluyong Ilonggo. Samtang sa iban pa nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpaidalong sa Blue Alert status ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRMC agud hugot nga mabantayan sa panaad sa Negros Festival 2026. Ini nangin epektibo sugod Abril 10 kabagalawig tubtob Abril 20. Ang paraad sa Negros Festival ginakabig nga Festival of All Festivals sa Negros Occidental kag naga-highlight sang kultura, tradisyon kag paghiliusa sa mga Negrense nga ginapasakupan sang 32 ka syudad kag banwa sang probinsya lagib na sang Bacolod City. Karon nga tuig gina sa ulog sang probinsya ang ikatatlo nga dekada sang paraad nga may tema nga 30 years of bringing Negrenses together. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo kapag bugas ang abo adabalhag naman sa bulkan Kalaon sa buletin nga ginpagas ang PVOX naglawig sang 47 tubtob 129 minuto ang nasambit nga pagbugas ng abo. Samtang nagsaka naman sa 150 ang volcanic earthquake sang nasambit nga bulkan, lagib na ang 4 ka tremor sa makaligad nga 24 oras. Ang sulfur dioxide flux sang Kalaon sa Abril 12 naglabot sa 610 tonelada. Sa tunga sang pagbag-o-bag-o nga aktibidad sang bulkan, nagapabilin ini sa alert level 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbukas ang Agricultural Supply Project ang isa ka Farm Workers Association sa Banwa sang La Castellanan, Negros Occidental. Ini sa bulig sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Sustainable Livelihood Program. Giniwat sining karon lang ang blessings ang pasilidad sang Kambugnay Farm Workers Association sa Barangay Kabukangan. Una na nga nakabaton sang asosasyon sang 450,000 pesos nga seed capital fund gikan sa nasabit nga ahensya. Makabenepisyo ang 30 ka miyembro sang asosasyon sa bag-o bukas nga negosyo kun sa diin sarang makabakal sang farming needs kag iban pa nga agriculture supply ang komunidad.
Yara sa launching sa Municipal Vice Mayor Almi Romelia Nicor Mangilimutan, MSWDO Emily H. Tan, Barangay Chairman Marvin Escander kagiban pa nga mga tiglawas gikan sa DSWD NIR. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang Resonate 2026 isa ka Research and Innovation Week ang Central Philippine University halin Abril 14 tubtub 17. Ang apat ka adlaw nga aktibidad magapasundayag sa mga research output pati na sa mga technopreneurship kag collaborative project sa mga manunudlo, estudyante, industry stakeholders, innovators kag startup community. Katuyuan sini nga pabaskogon ang research culture sa universidad. Mapataas ang research output kag visibility sa bulutuan, maduso ang innovation-driven nga mga solusyon sa mga problema sa kalibutan kag mapasangkad ang technology transfer kag commercialization effort. Lakip sa mga aktibidad karon nga tuig ang ika-23 nga Faculty Research Symposium, ika-20 nga Student Research Symposium kag ika-10 nga Research Review Board Anniversary. Balantayan naman ang Innovation and Technology Exhibits, Technopreneurship Demo Day, kag Reverse Pitching Competition. Radyo Pilipinas News. Magapatigayon sang voters registration ng Comelec Iloilo City sa Merrimart Mall subong nga simana. Sa anunsyo sang Comelec Iloilo City, magasugod sa Martes, Abril 14, ang registration hasta sa Abril 18, halin las 10 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Una na nga ginpahibalo sang komisyon nga wala sang registration sa adlaw sang Lunes, kabahin sa pagpatuman sang Comelec sang 4-day work week. Ang pag-obserbar sini ang kabahin sa ginpapadaog nga Executive Order No. 110 bilang pagsuporta sa National Executive Policy on Energy Conservation. Radyo Pilipinas News. Nag-issue sang show cause order ang Land Transportation Office con LTO Region 6 sa lending firm nga registered owners ang auto nga ginaaligar hungod nga nagbunggo sa isa ka motorsiklo sa Tabukan, Mandurriao. Nakuhaan ini sang video sa diin nag-viral sa social media kag nakalabot sa igtalupangod sang LTO Region 6 ang pagbunggo sang Toyota Wigo sa motorsiklo. Sa mando ni LTO 6 Regional Director Atty. Gadyaso Gaduspan, ginapa-imbestigaran na sini sa Regional Intelligence o Regional Office Intelligence and Investigation Unit ang insidente agud mapasabat ang driver. Kinatagan sa 5 kadlaw ang driver sa pagsumite sang patag sa nasambit nga ahensya. Radyo Pilipinas News. Barangay Manok-Manok sa Boracay, Aklan, nagbukas ang dental clinic. Ang detalye sang balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginbuksan ang Barangay Dental Clinic sa Barangay Manok-Manok sa Isla Sang Boracay sa Malay, Aklan. Ang inaugurasyon ang ginpangunahan ni Punong Barangay Danilo de los Santos, kaupod ang Manok-Manok Barangay Council kag si LGU Malay Municipal Dentist Dr. Genfil Tolosa. Sa social media post sang barangay, sugod sini nga bulan sang Abril ang dental clinic manginbukas kada ikaduha kag ulihi nga Lunes sang kada bulan nga magatanyag sang libre nga bunot o kun tooth extraction sa mga residente sang Manok-Manok. Ginklaro sang barangay nga ang serbisyo sang dental clinic ipatuman sa first come first serve basis sa diin hatagan prioridad ang mga senior citizens kag iban pa nga nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, opisyal na gilunsar kapag hiwat sang book signing si Anay Senate President Franklin Drilon sang iya autobiography may titulo Being Frank, a Memoir. Ang libro nga una na gilunsar sa Manila sa UP Law Alumni Weekend sa Malcolm Hall. Ang ikaduha nga leg sang paglunsar hiwaton sa UP Visayas, Iloilo City nga nagamarka sang homecoming para kay Drilon nga nagsugod sa iya academic journey sa ginatawag sadto nga UP Iloilo College sa di nagtapos niya ang high school sang 1961. Sang ulihin natapos niya ang iya pagtuon sa undergraduate sang 1965 sa UP Diliman kaya nakakuha sang iya Bachelor of Laws gikan sa UP College of Law sang 1969. Ang amuman nga tuig nakuha niya ang ikatatlong lugar sa bar examination. Sang 2014, kinatagan sang degree nga Doctor of Laws honoris causa sang UP bilang
pagkilala sa iya mga kontribusyon sa kasuguan kag serbisyo publiko. Sang 2022 ginhingalan siya sang UP Alumni Association Iloilo Chapter sang Lifetime Achievement Awardee. Ang ikatlo nga paglunsar sang libro natalana sa Abril 15 sa FINMA University of Iloilo, kung sa diin ang iya amay nga si Attorney Cesar Drilon nagkompleto sang iya law degree sa nibitahan nga eskwelahan nga anay kilalang Iloilo City College. Ang unang limuha nakakuha sang pagdayaw gikan sa mga lider sang industriya kag mga manugpanilag sang politika sang Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Las 4:43. Kagamuyag to mabalita na tipon kaginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team. Para sa headliners buwas sa Bukadlaw sang Lunes, Abril 13, tuwig 2026. Sa ngalan sa akon, mga katuwang technical engineer Roy Louie Kaipang sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng intag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.